Dahil palabas ng Kung Fu Panda 4, susuriin natin ngayon ang mundo ng Kung Fu Panda at irarango ang mga mandirigma mula pinakamahina hanggang pinakamalakas. Kaya simulan na natin ito. Kumusta mga kaibigan? Ako si Danko. Gumagawa ako ng pagsusuri ng laban, power ranking, at malalim na talakayan sa paborito ninyong karakter at prangkisa. May bagong video, linggo-linggo. Kung okay sa iyan, umupo ka lang at mag-enjoy sa video. Pindutin mo ang like button kung gusto mo, o i-click mo na rin ang subscribe button habang nandyan ka na. Si Li Shang ang tunay na biruhikal na ama ni Po. At kahit na hindi siya kasing galing ng anak niya, siguradong kaya niyang lumaban kapag nasa panganib ang pamilya niya. Nagsimula si Mimi bilang ribbon dancer. Ngunit matapos mag-training kay Po sa Kung Fu, ginamit niya ang kakayahan sa sayaw sa laban at pinalitan ng ribbon stick ng nunchucks. Si Commander Bashir ang dating tagapamahala ng Chorgong Prison at siya rin ang pinuno ng Anvil of Heaven, isang hukbo ng mga piling mandirigmang rhino. Siya ang particular na inatasang magkulong kay Tai Long, ngunit naging mayabang siya na makatakas si Tai Long. Wala talagang magagawa si Bashir para pigilan siya. Si Master Bear ay isang master ng Kung Fu na may pambihirang lakas ng katawan. Pero meron din siyang nakakagulat na tibay at bilis. Palaging may dalang pares ng axe blades kapag siya'y nakikipaglaban. Ang Master Badger Twins ay isang maalamat na duo ng Kung Fu na napakahusay gumamit ng baston sa laban, at isa sa kanilang mga pamatay na galaw ay nakakawasak na double gong technique. Si Master Chicken ay isang master ng Kung Fu na sumama sa ibang mga master upang labanan si Kai. Nakakagulat ang kanyang lakas, bilis at kapangyarihan, lalo na para sa isang manok. Si Master Porcupine ay isang alamat na Kung Fu master na gumagamit ng malalaking tinik bilang sandata sa laban. Madalas, ginagawang bala ni Master Porcupine ang mga tinik niya para sa pana, pinapana o ginagamit bilang punyal sa malapitan na laban. Si Master Storming Ox ay dating pinakamahusay na tao ni Thundering Rhino at nagsikap hanggang maging miyembro ng Kung Fu Council. Karaniwan, ginagamit lang ni Ox ang kanyang mga sungay sa laban, madaling napapabagsak ang mga kalaban at napapalipad sila. Pero isa rin siyang mahusay na strategist at mabilis siyang natutukoy ang kahinaan ng kanyang kalaban. Si Master Croc ay dating pinuno ng mga magdanakaw ng balahibo na buwaya. Pero kalaunan ay naging isang Kung Fu master din siya at naging miyembro ng Kung Fu Council. Bilang isang buwaya, kayang-kaya ni Master Croc na talunin ang halos sinumang kalaban. Kaya niyang tiisin ang maraming atake dahil sa matigas siyang balat, at malaking tulong din sa kanya sa laban ang pamalong nakakabit sa dulo ng kanyang buntot. May spoiler alert para dito. Bagamat nagsimula lang si Jin bilang magnanakaw, matapos siyang maglakbay kasama si Po at tulungan siyang talunin si Chameleon, binigyan siya ng titulong bagong Dragon Warrior. Si Chameleon mismo ang nagturo sa kanya lumaban, pati na ang mga taon niyang lumaki sa hirap ng lansangan. Sa tingin ko, hindi pa sapat para masabing isa siya sa pinakamagagaling na mandirigma sa Kung Fu Panda. Katulad ng kung paano binigyan si Po ng titulong Dragon Warrior bago pa siya handa, kailangan talagang magsanay ng mabuti si Jin kasama sina Po, Sifu at ang Furious 5 para talagang umangat siya sa listahang ito. Isang miyembro ng Furious 5, si Crane, ay nagpakadalubasa sa Crane style ng Kung Fu. Hindi siya ang pangunahing mandirigma. Madalas lang siyang lumilipad at nagmamasid. Isa pa rin siyang kahanga-hangang mandirigma na ang estilo sa laban ay nakabase sa kakayahang lumipad. Lagi rin siyang handang lumipad at tumuhong sa mga kasama kapag sila'y napapahamak. Si Master Viper ay miyembro ng Furious 5 at ang master ng Viper style ng Kung Fu. Anak siya ng dakilang Master Viper at dati siyang itinakwil dahil ipinanganak siyang walang pangil. Gayunpaman, pinatunayan ni Viper na higit pa siya sa kanyang mga pangil. Isa siya sa pinakamahusay na mandirigma sa mundo at mas magaling pa kaysa sa kanyang ama. Mabilis siya tulad ng kidlat, napakaliksi at kadalasan ay napapaikot niyang sarili sa kanyang mga kalaban at nagiging dahilan para masaktan nila ang kanilang sarili. Si Mantis ay isa pa sa Furious 5 at siya ang master ng Mantis style ng Kung Fu.
Muha talagang dehado siya dahil sa kanyang laki. Pero paulit-ulit nang napatunayan ni Mantis na hindi lahat ay nasusukat sa laki. Hindi rin masama na si Mantis ay sobrang lakas kahit maliit siya. Kaya niyang ihagis-hagis si Po. Isa rin siyang master sa nerve strikes at pressure points. Taya niyang pabagsakin agad ang mga kalaban. Si Monkey ang master ng Monkey Style na sinanay ni na Master Shifu at Master Oogway. Isa siyang hindi mahulaan na mandirigma, mabilis at akrobatiko. Marami sa kanyang mga atake ay kinabibilangan ng pagbibinaba ng pantalon ng kanyang mga kalaban hanggang sa sumuko sila dahil sa hiya. Si Lord Shen ay tagapagmana ng pamilyang Maharlikang Peacock, trono ng Gungnir at inventor ng isa sa pinakadakilang sandata sa Valley of Peace, ang Cannons, isang sandata ng malawakang pagkawasak. Oo, kamanghamanghang mandirigma rin si Shen. Nagawa niyang lumaban ng sabay sa dalawang guro ng Kung Fu. Pero ang tunay na nagpapabanta kay Lord Shen ay ang kanyang mga sandata at hukbo. Si Master Tigress ang guro ng Tiger Style ng Kung Fu at siya sana ang inahanda para maging Dragon Warrior hanggang sa si Po ang napili imbes na siya. Ang kanyang estilo sa pakikipaglaban ay malakas at agresibo pero napaka-akrobatiko at maliksi din niya kapag nakikipaglaban. Siya ang pinakamagaling at pinakasanay sa lahat ng Furious Five, kaya isa siya sa mga pinakadakilang mandirigma sa Valley of Peace. Si Master Thundering Rhino ay isang master ng Kung Fu at ang pinuno ng Kung Fu Council. Nakipagsabayan si Master Thundering Rhino kina Storming Ox at Croc at nagawa rin niyang talunin si Lord Shen. Walang kapantay ang kanyang lakas at kapangyarihan dahil sa depensang sungay na halos di mapasok ng kahit anong teknik. Sa kasamaang palad, hindi nakapantay si Thundering Rhino sa kanyon ni Shen at napatay siya agad sa tama. Si Master Shifu ang pinuno ng Jade Palace, isa sa mga pinakadakilang guro ng Kung Fu sa lahat ng panahon, nagtuturo at nagsanay kina Tai Long, ang Furious Five at Po, ang Dragon Warrior. Kaya niyang tapatan si Master Oogway pagdating sa galing at kakayahan. Oo, si Shifu ay talagang dapat katakutan. Dahil sa kaalaman niya sa halos lahat ng anyo ng Kung Fu, isa siya sa pinakamagagaling na mandirigma. Sinanay ni Master Shifu, si Tai Lung, ay pinalaki na may layuning maging bagong Dragon Warrior. Dahil hindi siya pinayagan ni Oogway, nabaliw si Tai Lung at naging isa sa pinakakilalang kontrabida sa kasaysayan ng Kung Fu. Isa siyang nakakatakot na mandirigma na laging ibinubuhos ang lahat sa bawat laban. Dalubhasa siya sa leopard style, gamit ang lakas ng itaas na katawan para pabagsakin ang mga kalaban. Bukod sa lakas niya, kahanga-hanga rin ang bilis at liksi niya. Dagdag pa rito, dalubhasa rin siya sa bawat estilo ng Kung Fu. Wala siyang katapat sa haharap sa kanya. Si General Kai ay dating general ng hukbong Chino at pinamunuan nito kasama ang kapatid sa armas na si Master Oogway. Gayunpaman, nagsimulang nakawin ni Kai ang chi ng iba para mas lumakas siya, kaya napilitan si Oogway na itaboy siya sa Spirit Realm. Ngayon, bumalik siya na puno ng paghihigante. Si Kai ay isang napakamakapangyarihang mandirigma at isa sa pinakamalalakas na mandirigmang labuhay kailanman sa China. Ang galing ni Kai bilang mandirigmang dahilan kaya siya tinawag na Warlord. Nagawa niyang lumaban kay Master Oogway, ang pinakamakapangyarihang master ng Kung Fu sa kasaysayan, sa isang labanan na sobrang tindi na yumanig sa lupa. Pagkalipas ng 500 taon, mas naging makapangyarihan pa si Kai. Nagawa niyang talunin agad ang lahat ng mga master ng Kung Fu sa China. Natalo niya si Master Shifu, inalo rin niya ang Furious Five. Halos natalo na niya si Po, hanggang sa natutunan din ni Po ang kapangyarihan ng chi ng master. Ang kameleon ay mangkukulam na kayang magbago ng anyo sa kahit sino dahil kaya niyang nakawin ng chai energy at kopyahin ang kapangyarihan ng iba. Tinanggihan siya ng lahat ng paaralan ng Kung Fu dahil sa laki niya. Ngunit nangako si Chameleon na magiging pinakadakila at pinakamakapangyarihang Kung Fu master matapos niyang matutunan mag-isa ang kapangyarihan ng pagbabago ng anyo at salamangka. Nang maglaon, nagkaroon siya ng sapat na kapangyarihan para bumuo ng sariling hukbo at sakupin ang Juniper City.
Gayunpaman, alam niyang kaya lang niyang gayahin ang itsura at boses ng ibang master ng Kung Fu. Hindi niya kayang gawin ang kanilang Kung Fu, kaya nagplano siyang nakawin ang Chai na pinagmumula ng kanilang kakayahan. At iyon ang ginawa ni Chameleon. Ninakaw niya ang Chai energy mula sa iba't ibang mga master ng Kung Fu, kabilang sina Lord Shen, Tai Lung at General Kai. Kaya sa sandaling iyon, siya ang naging pinakamakapangyarihang master ng Kung Fu sa lahat ng panahon. Si Grandmaster Oogway ay isa sa pinakadakilang master ng Kung Fu na nabuhay kailanman. Siya talaga ang nag-imbento ng Kung Fu sa simula pa lang. At dahil siya ang nagtatag ng Kung Fu, hindi na kailangan ni Oogway ng sariling teknik o estilo ng pakikipaglaban dahil lubos na niyang napag-aralan at napagtagumpayan ang lahat ng teknik ng Kung Fu na umiiral, pati na ang mga teknik na hindi pa naririnig ng ibang mga master. Natalo niya halos lahat ng karakter sa listahang ito. Si Tai Lung, General Kai, wala talagang makakapigil sa kanya. Pero wala ni isa, maliban sa nag-iisang Kung Fu Master na mas makapangyarihan kay Oogway. Siyempre, siya mismo ang Dragon Warrior, si Po. Kahit nagsimula siya bilang isang malaking kaibig-ibig na panda, nagawa ni Po na magpursige at tuparin ang tadhana ng pagiging Dragon Warrior sa pamamagitan ng pagtalo kay Tai Lung at pagbubukas ng Dragon Scroll. Pinatunayan niya sa lahat, pati na rin sa sarili niya, na isa talaga siyang bayani. Si Po ang lumika ng panda style ng Kung Fu, na ibig sabihin ay mahilig siyang mag-improvise habang nakipaglaban at ginagamit ang bigat ng kanyang katawan. Pero natalo niya karamihan ng ibang Kung Fu master na nakalaban niya at na-master din niya ang inner peace. Na-master niya ang Chi Power, naging Spirit Warrior at pinakamakapangyarihang Spirit Warrior sa kasaysayan ng Kung Fu. Oo, si Po ang pinakamahusay dito, walang duda dyan. Pero ano sa tingin nyo? Mag-comment lang kayo sa ibaba. Alam kong magkakaroon kayo ng mga opinyon at nararamdaman tungkol dito. Sigurado ako dyan. Kung nagstay kayo hanggang dulo at natapos yung video, ang galing nyo. Salamat sa panonood at suporta. Kung gusto nyo mag-subscribe, sige lang para makapanood pa kayo ng ganitong video bawat linggo. Kita-kits tayo, kita-kits ulit tayo sa susunod.